Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hallelujah. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Sa mga naka-online po, no, sa mga nasa bahay, inaanyayahan ka po ng Diyos na tunay ngang tumayo, no, na kahit wala ka sa mismong physical church, eh talagang maramdaman mo yung pagsama ng ating Panginoon. At tunay nga, di ba, sa bawat gera, ang una talaga na uuna dyan yung worship eh. Kasi pine-prepare niya yung person that's be going to battle, no? So, again, papurihan natin ang ating Panginoon. Tunay nga nabigasin natin na mahal natin ang Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus.
awiting ito, yung susunod nating aawitin, pwede ba nating itaas yung isang kamay natin? At yung isang kamay mo naman ay nakahawak sa iyong puso. At kung ikaw man ay nasa bahay ninyo, ganun din, katagpuin mo ang Diyos sa pamamagitan ng awiting ito at gawin mong personal na panalangin mo. Lalo na ngayon magpe-prayer and fasting, no? Make this song a place of encounter, no? Make this your personal worship and prayer, no? At tunay nga na katagpuin tayo ng Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak
Diyos ay talagang Diyos. Na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, ang Diyos ang pinakidakila sa lahat. Kaya karapat-dapat lamang na sambahin natin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Isisigaw sa buong mundo. Minsan pa ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang
Sige po, isang malakas na palakpak pamuli sa ating buhay na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, Ikaw ay Diyos na tapat, Ikaw ang Diyos naming dakila, Ikaw ang Diyos naming banal. Kaya sa lugaring ito, Ikaw, O Diyos, ang aming mapapurihan. Isang malakas na palakpak muli sa ating Panginoon. Sa ating mga online at on-site viewers po natin, magpapabagsak po tayo ng pader ng Jericho sa hapong ito. Ready po ba kayo? Ready po ba kayo? Magbabagsak ng mga panalangin at mga himala mula sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah. Sabi po dito sa Joshua chapter 6 verse 2, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyo, sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gabiin ang kanilang ang kanilang hari at magigiting na kawal. Imagine nyo to mga kapatid. Binigay na ng Diyos sa iyong kamay ang mga kasagutan sa panalangin mo. Simula ngayong araw na to, bukas pa lang magsisimula ang prayer and fasting natin. Iikutan na natin ang mga panalangin ito. Lahat ng nilalagay sa puso mo ngayon pa lamang na nag-worship tayo hanggang mamaya matapos ang mensahe, Lord, kausapin mo kami. Ano mang ilalagay mo sa puso kung ipapanalangin at iikutan, Lord God, mapapasakamay po namin ito. Kaya mga kapatid, maniwala ka sa pangalan ni Jesus, etong darating na prayer and fasting natin, makakakita ka ng himala, makakakita ka ng kasaganahan, pabor, biyaya, kagalingan, kalayaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And we will declare, ito ang pinakamahaba nating prayer and fasting, 21 days. Pero rin ito yung pinakamahabang journey mo na sobrang na-enjoy ang presensya ng Panginoon. Kaya, let's start sa pangalan ni Jesus, Lord. Sa pangalan ni Jesus, punuin niyo po kami ng iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, ma-enjoy namin yung katagpuan, yung pakikipagtagpo namin sa iyo. Bubusugin mo kami ng iyong mga salita. Bibigyan mo kami, Panginoon, ng mga pangako na iikutan namin. Bibigyan mo kami ng mga nakikita, Lord God, na kung saan doon kami pupunta at doon kami, Lord God, doon mo kami dadalhin, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang pagbubukas ng prayer and fasting namin, Lord God. First time, Lord, 21 days. 7 days, umikot sila Joshua sa Jericho. Bumagsak ang Jericho. What more sa gagawin mo sa 21 days prayer and fasting namin? Kaya Lord, sa iyo po namin ibinibigay at itinataas ang aming gawain ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' mighty name, amen at amen at amen. Wow, thank you Lord, thank you God, thank you Jesus. Magandang hapon po sa bawat isa. Makakaupo na po ang mga nasa on-site. At sa ating mga online po natin, sige nga po, kung kayo po talaga ay sobrang excited na makapakinig ng sermon natin, bago ko po ibigay sa speaker natin, type nyo lang muna po, sobrang na-excite na ako sa gagawin ng Lord. Excited na ako, yun na lang, para hindi masyadong mahaba. Excited na ako. Hallelujah. So hindi ko na po papatagalin ang ating speaker, ang masasabi ko, pinaka-talented, isa sa pinaka-talented sa ating industriya, sa showbiz. Ito yung mga non-showbiz friend ko pero magiging showbiz friend ko na to no? Pinaka-magaling, pinaka-malapit sa Panginoon, sobrang dedicated at sobrang passionate na tao nito. Ang John Lloyd ng Praise Church. Walang iba kundi si Pastor Mac Coneconde. Sige nga, palakpakan muna nga natin. Alam ko, mas malakas na palakpak ang ipagkakaloob niya sa Pastor Mac. God bless kapatid. God bless you. Salamat, Kuya. Kala talaga nila si John Lloyd yung pupunta. Pasunod na po. Okay po. Kala niya si John Lloyd, no? Okay. So, good evening tuloy. Magandang hapon po. Okay? Good afternoon po sa ating 3 p.m. service, sa ating on-site attendees at maging sa ating mga online viewers. Okay po? Ito lang po ang masasabi ko sa inyo ngayong hapon na to. Happy Sunday service. So sa mga online viewers po natin dyan, pakilagay naman po dyan sa ating comment section,
Happy Sunday Service. Yan. At dito naman po sa ating mga on-site attendees, pakitignan na lang po yung mga katabi nyo, ngitian nyo na lang po, no? Yung mga pamatay dyang mata, no? Tinginan na lang po tayo. So, good afternoon po sa bawat isa. I'm sure may inaasahan po tayo ngayon from God. At may inihintay po tayong word from God. Ito lang po yung hihilingin ko sa inyo sa buong duration ng service. Just be sensitive sa word po ng Lord sa atin. Alam ko yung iba rito nakapakinig na kanina, pero malay mo merong pahabol ang Lord na gustong sabihin sa'yo. Or may mga iba pang dagdag, no? Tandaan natin, ang Diyos ay unpredictable. Hindi natin siya kayang ikulong. At sa mga ngayon pa lang po a-attend at sa ngayon kasama natin sa mga online viewers, expect something from God. Hindi ka dinala ng Diyos dito para sa wala lang. Pag inuna mo ang Lord at nagbigay ka ng time sa Lord, I assure you, may magandang mangyayari. So let's start this day, this sermon with a prayer. God, napakadakila po ninyo, Panginoon. Actually, God, lagi naming hinahangaan, God, yung kadakilaan mo sa buhay po namin, God. We're always amazed, Panginoon, kung paano ka kumilos sa buhay ng bawat isa. Wala po kami maipagyayabang, God. Apart from you, we are nothing. Lahat ng kinakain namin, dinaramit namin, Panginoon, lahat ng meron kami sa araw-araw, Panginoon, mula at galing po sa'yo. Ikaw yung kayamanan namin, God. And this afternoon, Lord, speak to us. Speak to us, God. Yung para sa amin, God, personally, gawin mong conversational to, God. Gawin mong personal yung word sa amin. Na kahit same word, God, pero may message ka na iba na para sa amin lang. Ikaw po yung mapapurihan sa hapon na to, God. Yung kadakilaan mo yung makita. Napakahusay mong Diyos. Marami pong salamat. Mahal na mahal ka namin, Jesus. Sa pangalan niyo po, Jesus, Amen. Yan. Okay po. So, familiar po ba kayo rito? Narinig niyo na ba po yung storya niyan? Kasi I'm sure kung mga mahilig kayo sa religion or somehow sa history, mapapamiliarize kayo sa pangalang Honi o Honay, no? Though na kwento na yan before ni Tatay, no, sa Draw the Circle back in, hindi ako nagkakamali, 2017, 18, something ganyan. No, sino ba si Honi, no? Siya ay isang Jewish scholar na nagkaroon ng significance talaga. May nagawa siyang kakaiba talaga sa panahon niya. Kasi sa panahong nabuhay si Honi, no, doon sa 1 century BC, okay, bago ipanganak si Jesus Christ, nagkaroon ng tagtuyot sa Israel. At alam naman po natin, Praise Church, na kapag tagtuyot, ang ibig sabihin lang ho nun, kaugnay nun yung walang pagkain, kaugnay nun yung mga problema. Pero si Honi po yung tumayo, nanindigan, siya yung nag-draw the circle sa sand, and for hours, at hindi ko lang alam kung gaano katagal, pero napakatagal niyang tumayo dun sa circle na yun at nagdasal sa Diyos. No? Nagdasal siya na umulan. At alam niyo ho, pinaulan nga ng Lord. Pero sabi niya, no, nung umuulan na po, parang ambon-ambon, no, parang ang sabi niya, not for such rain have I prayed, but for rain that will fill cisterns, pits, and caverns. Lord, hindi lang ito yung pinagpe-pray ko, pero yung magpupuno sa mga reserva, sa mga imbakan, etc., etc., edi umulan ng napakalakas. Halos magkaroon na siguro ng flash flood yun, basta napakalakas. Nag-pray ulit si Honi. Not for such rain have I prayed, but for rain of thy favor, blessing, and graciousness. Ganda ng prayer niya, no? Okay? But for rain of thy favor, of your favor, blessing, and graciousness. At alam niyo po, calmly umulan. Yung sakto lang. Yung kalmado lang. At dahil po doon, si Honi po ay kinilalang isang bayani sa kanilang lugar na dahil sa faith niya at pagstand niya, nagkaroon ng ulan sa kabila ng pagkakaroon ng tagtuyot. Meaning, in times of impossibilities, nagkaroon ng possibility dahil may isang tumayo at naniwala sa Lord. The question is, are you ready to be a Honi or Honay? Pwede ka rin bang tumayo sa panahon na to? Pwede mo rin bang panindigan na kahit may mga impossibilities sa life mo, still, nandiyan ang Lord at maninindigan ka? Pakibasa nga po. May mga taong nananalangin kasi, may mga tao naman na nananalangin kasi,
Saan po natin ika-classify ang sarili natin? Doon sa nananalangin kasi may hindi magandang nangyari? O nananalangin kasi may gustong magandang mangyari? I'm sure, isa po dyan nandun po tayo. Pero okay lang yan. Kung ano man yung agenda mo, ano man yung motive mo, kung nananalangin ka kasi may problema o nananalangin ka to succeed, okay lang yan. The important thing is nananalangin po tayo. So, ano ang inilalaban mo sa panalangin? Hindi po tayo pupunta ng church nang wala po tayong panalangin. Hindi natin hahanapin ang Diyos nang wala po tayong prayer. Ano ang inilalaban mo sa panalangin? Hindi ko po kayo kilala personally, pero meron ho ba ritong nagdarasal na sa mga estudyante na makapagtapos ng pag-aaral? Magkaroon ng honors, Latin honors. Meron po ba rito na nag-struggle financially, na gusto maging stable financially? Meron po ba rito nagpe-pray ng magandang career? Meron po ba dito nagpe-pray for promotion, for healing, for household salvation? Magkaanak, magkaroon ng pamilya, or other things, other impossibilities na parang ang laki-laki sa buhay mo, then this sermon is for you, for us. Kasi lahat po tayo may pinagdarasal at ipinaglalaban sa Diyos. Hindi ko man nabanggit yung prayer mo, pero naniniwala ako, meron kang kinakaharap ngayon na parang imposible at minsan parang ikaw may mga pagkakataong nalulungkot na, nalulugmok, napapagod. Pero sana sa sermon na to, kapatid, ka-praise, marinig mo yung boses ng Diyos na may sinasabi siya sa'yo na pag-asa. Bold prayers honor God, and God honors bold prayers. Okay, sa ating mga online viewers dyan, pakilagay nga po sa ating comment section, bold prayers. Bold prayers. Ka-praise, hindi po lahat ng prayers natin bold. Kasi yung manghingi tayo ng pagkain sa Diyos, prayer din naman yun eh. Pero hindi yun bold. Alam niyo po, ka-praise, yung prayer natin, dun makikita kung gaano tayo nagtitiwala sa Diyos at kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay natin. Kapag yung prayers natin ganito lang, para lang sa maliliit na bagay, yun lang din ang tingin natin sa Diyos. Pero wag po natin ma-misinterpret. Ako po pinagpe-pray ko po kayo maliit o malaki. Pero pag na-stock up na lang tayo sa maliliit na bagay, na hindi na tayo nag-level up na lagi mo na lang pinagpe-pray sa Diyos, baon, pagkain. Sa tingin mo, hindi ka ba kayang pagtapusin ng Diyos? Hindi ka ba kayang dali ng Diyos sa magandang school? Hindi ka ba kayang pagtagumpayin ng Lord? Kailangan may bold prayers po tayo, ka-praise. Yung prayer mo ba, bold? Isipin mo nga, pang matapang ba yan? Matapang ba yung mga panalangin natin dito? Yung bang panalangin mo na yung pag sinagot ng Diyos, mapapupurihan siya? Yun kasi yung bold prayers eh. Yung pag nagkaroon ng tugon, ay talagang mapapapalakpak ang tao sa Diyos. Kasi ka-praise, kapag mali yung heart po natin, malaki yung problema natin. Kaya po tayo may mga bold prayers, may inilalaban sa Diyos. Kasi, para po sa kapurihan ng Diyos yan. Kwento po yan ng Diyos, no? Hindi po natin kwento yan. Kasi bakit? Isipin po natin to, mabilis lang po ang panahon. Lumipas ang 10 taon, 2 dekada, half century. Pwedeng natatandaan ka or pwedeng hindi na. Pero yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, yun ang matatandaan ng tao. Kung paano ka tinawid ng Diyos, kung paano kanya tinulungan. Si Honey, di ba? Ang tagal na niyang wala. Pero naaalala pa rin because of his bold prayer. Kapatid, ang buhay ay hindi tungkol sa iyo o sa akin. Hindi ito tungkol sa pagsagot ng Diyos sa panalangin natin. Ang buhay ay tungkol sa kapurihan ng Diyos. Ang buhay ay tungkol sa glory ng Lord. Kaya tayo may mga prayers na inilalaban sa Diyos. Tandaan natin, ino-honor ng Lord yung bold prayers natin. Hindi siya naiinsulto. Mas maiinis pa ang Diyos kapag napakaliit lang ng panalangin natin. Habang nilalakihan mo yung panalangin mo at habang naniniwala ka sa mga impossibilities, mas na-honor natin ang Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Okay, hallelujah Jesus. Thank you, Lord. Ang Lord daw po,
magaling sa apat na bagay na yan, ayon dyan sa Jericho Miracle. Keeping His promises, answering prayers, performing miracles, fulfilling dreams. Do you agree, mga ka-praise? Ang Diyos magaling po dyan. Naaalala mo ba yung tinupad ng Diyos yung pangako niya sa'yo? Natandaan mo pa? Keeping His promises. Ano yung pangako ng Diyos na pinangahawakan mo ngayon sa sitwasyon mo? Isipin mo nga yung word ng Lord sa'yo na pinangahawakan mo ngayon sa sitwasyon mo ngayon. Answering prayers. Ay, ang Diyos magaling din tumugon. And naniniwala po kayo, ang Diyos natin, ibang klase rin tumugon. Higit sa inaasahan mo, iba sa inaasahan mo. Yung nanggugulat ba? Ang Diyos mahilig manggulat yan eh. Surprise ba? Performing miracles. Forte po ng Diyos yan. Alam niyo ho, hindi po nagugulat ng Diyos pag dumaraan po tayo sa mabibigat na pagsubok ng buhay. Actually, dyan nga po siya nakakakilos talaga. Dyan niya na-perform yung miracles niya. Diyos nga siya. Sa tingin niyo po yun, Diyos natin pang maliit lang? Hindi, Diyos nga siya. Big God. Out of the box God. Fulfilling dreams. Lahat po ba tayo may pangarap po? I'm sure. Kaya nga po tayo nandito eh. Whatever age you are, whatever status, saan ka man galing, background, may pangarap na inilalagay ang Lord sa'yo at tutulungan ka niya i-fulfill yung pangarap na yon. Sa ating mga online viewers, ano yung dream mo? Pwede mo bang ilagay dyan sa comment section natin, ano yung dream na inilalagay ng Lord sa buhay mo? Sa inyo po, kung tatanungin kayo ng Lord, ano ba yung dream mo ngayon? Kayang i-fulfill ng Diyos yan. Huwag po natin kakalimutan yung apat na yan. Magaling po ang Diyos sa apat na yan. You are one prayer away from a dream fulfilled, a promise kept, or a miracle performed. One prayer away. Kapatid, huwag kang huminto, no? Meron po ba dito, honestly, sige, magtapatan po tayo dito. Kahit hindi na po kayo magtaas ng kamay, meron po ba ditong dumarating sa point na napapagod ka ng manalangin? O minsan, sa tagal, napagod, actually ka napagod, nakalimutan mo na. May ganun kayong moment na parang nakalimutan ko na siya ipag-pray lagi kasi parang wala rin namang nangyayari. Meron po ba sa inyo naranasan yung gumising kayo, umaga-umaga, pero parang hinahatak talaga ng kalungkutan? Hopelessness. But the good news is you are one prayer away. Konti na lang, konting kembot na lang, kapatid. Konting-konti na lang. Mali mo, nag-stop ka pa, tapos ayan na talaga yung blessings, ayan na yung prayer, ayan na yung answered prayer. Huwag kang hihinto. Ako, ito ang pinangahawakan ko. Hanggat buhay ako, hanggat ginigising ako ng Diyos tuwing umaga, patuloy ako maniniwala sa Lord. Saka lang mag-stop yung kapag kinuha na niya ako. In short, kapatid, hanggat buhay ka, you are one prayer away. Anong inilalaban mo sa panalangin? God is for you. Sabihin mo nga, God is for you. Sabihin mo sa katabi mo, turo mo lang, God is for you. Yun. Mga ganyan, no? Sabihin mo, personally, God is for me. Kapag may kasama ho kayong, halimbawa, no, pag aalis tayo, tapos ang kasama natin, halimbawa, mga Kuya Mel, kakain tayo, matatakot ka ba na magugutom ka? Hindi. Matatakot ka na magugutom ka pag kasama si Kuya Mel. Kasama natin si Nanay MJ, matatakot ka na wala tayong kakainin, yung wala na prepare na food? Di rin. May baon, di ba? Yung tipong pagkasama mo sila, kapatid, wala kang dapat ikatakot sa pagkain. No? Ligtas ka. Kung sila, ganun ka provider, ganun ka generous, ganun maasikaso, paano pa kaya ang Diyos natin? Kakampi mo yung Diyos, may nangaaway sa'yo, at nasa tama ka talaga at nasa Lord ka, God is for you. May inilalabang kang panalangin na parang imposible, God is for you. Kapatid, kung nasan ka man ngayon, God is for you. As long na nasa will tayo ng Lord, God is for you. Wala kang dapat ikatakot. Kung ano yung panalangin mo, reflection yun ng pagtingin mo sa Diyos. God is for you. Kaya pag-usapan natin ngayon ang Jericho story. Familiar po kayo dyan, I'm sure. Sa lahat,
Paulit-ulit nyo na pong binasa yan, lalo na sa mga laking church dito o sa mga cell group, the Jericho miracle. Let's talk about it, okay? Joshua chapter 6 po yan. Magnanarrate lang po tayo ngayon, tsagain lang po natin ang storytelling po natin ngayon. Samantala, isinarang mabuti ng mga nakatira roon ang Jericho dahil sa mga Israelita. Walang makapasok o kaya'y makalabas ng mga tao sa lungsod. Kita niyo po yung takot ng mga taga-Jericho na dahil sa fear nila sa mga Israelites. Baliktad nga dapat nga Israelites yung takot sa kanila kasi paano sila pababagsakin Pero sila yung natakot sa mga Israelites. Okay po, sinara talaga nila yung fortress nila. Sinabi ng Panginoon kay Jose, ipapasakop ko sa inyo ang Jericho pati ang hari at mga sundalo nito. Ikaw at ang mga sundalo mo ay iikot sa lungsod ng 1 beses sa bawat araw. Sa loob ng 6 na araw, 6 days. Okay, pauunahin mo sa kahon ng kasunduan ang 7 pari na ang bawat isa sa kanila ay may dalang trumpeta. I-visualize po natin habang binabasa natin. Sa ikapitong araw, iikutan nyo ang lungsod ng 7 beses kasama ng mga paring nagpapatunog ng mga trumpeta nila. Okay, ang instruction, isa kada araw sa 7th day, 7 times. Okay po? Kapag narinig nyo na ang mahabang tunog ng trumpeta nila, ano pong sabi? Sisigaw kayong lahat ng malakas. Sa pa po, sisigaw kayo ng malakas. Ayun. Pagkatapos guguho ang pader ng lungsod at makakapasok kayong lahat ng walang hadlang. Lahat nga po nang nandito, basahin po yung verse 5. Ano po nangyari sa hapon? Parang panghapong klasiko. Kayo na, yung klasiko po kayo na umaga, sabay-sabay sila magbasa. Dito po sa hapon, medyo antok na po tayo. No? Pero okay lang po yan. Ang mahalaga po, cooperation. Yan. Salamat, class teacher. Okay. Kala ko may face-to-face class na. Okay. At sinabi rin niya sa mga tao, lumakad na kayo, paikutan ninyo ang lungsod. Ang ibang mga sundalo ay mauuna sa 7 pari na may dalang trompeta. Ayon sa sinabi ni Josue, nauna ang 7 pari, Joshua po yun, sa kahon ng kasunduan at pinatunog nila ang mga trompeta nila. Ang ibang mga sundalo ay mauuna sa mga pari at may iba pang sumusunod sa kahon ng kasunduan. Walang hinto ang pagtunog ng mga trompeta. Ano po napansin niyo dyan sa Diyos? Pag nagbigay ng instruction po. Detailed, no? Talagang kompleto. Hindi niya sinabi, okay, Joshua, go! Lord, anong go? Go! Ang gagawin namin? Sasayawan ba namin yung wall? Magwo-walling ba kami? Ang gagawin namin? Ikutan ninyo. O wag muna kayo mag-iingay, wala pang sisigaw, may oras ng pagsigaw. May ganong instruction at reminder po ang Diyos. No, detailed God po ang pinaglilingkuran natin. Pero sinabi ni Josue sa mga tao na huwag sumigaw o kaya'y mag-ingay hanggat hindi pa niya inuutos na sumigaw. No, hirap nito sa mga madadaldal. May kilala po ba kayo na nag-iikot pala ang daldal na ang dami ng kwento sa wall, no? Hirap nung ganyan. Ang instruction, huwag kayong magsisigaw hanggat di kailangan sumigaw. Okay? Ayon sa iniutos ni Josue, inikot nila sa lungsod ang kahon ng kasunduan ng Panginoon ng 1 beses. Pagkatapos bumalik sila sa kampo nila at doon natulog kinagabihan. Kayo naman po ang bumasa? At ganoon? Nasaan na po ba tayo? Trumpeta. Yun, trumpeta. Ganun lang po pinakamabilis magbasa trumpeta. Sa dulo po agad. Okay. 14 po. Nang 2 araw, inikot nila ulit ang lungsod ng 1 beses. At pagkatapos bumalik sila sa kampo nila. Ganoon ang ginawa nila sa loob ng 6 na araw. Nang 7 araw, madaling araw pa lang ay bumangon na sila at inikutan ang lungsod ng 7 beses. Sa ganoon ding paraan, iyon lang ang araw na umikot sila sa lungsod ng 7 beses. Gusto ko po, basahin po ninyo to with conviction yung verse 16. Go!
pwede po ba yung last line ni Joshua? Pwede niyo po bang isigaw ngayong oras sa to with conviction? 1, 2, 3, go! Grabe kinlaim na nila. Atin to. Binigay na to sa atin ng Diyos. Ibinigay ng Diyos. Hindi nila kinuha. Ibinigay ng Diyos. Galing sa Diyos. Kapatid, i-claim mo na yung pinagpe-pray mo, ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano man yung bigat niyan. Actually, pag kinuwento niyo ho sa akin yung problema niyo o yung impossibilities niyo, alam ko mahirap po sa inyo. Pero hindi po issue sa Diyos yan. Actually, nakatingin lang po ang Diyos at nakikinig lang po sa inyo. Kasi madali lang po sa Kanya yan. Isipin niyo ho ito na may problema po tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, at sinasabi natin sa Diyos yung problema natin, okay lang po yan. Pero isipin din natin, sa tagal ng panahon, yung mga nabuhay ng 18th century, 16th, o yung previous years pa, marami rin silang panalangin, pero tapos na. Dumaan din sila sa mga pandemic nung time na yun, lalo na nung panahon noon, no? Diba? Ang hirap ng information dissemination at kung ano-ano pa. Pero tandaan ho natin, wag natin ikulong ang Diyos sa, akala ko kasi ganito lang ang Lord eh. No, ang galing-galing ng Diyos para magkamali. Ang laki ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tignan po natin to. Jericho Miracle. Pag-usapan natin yung Jericho Miracle. Ano ang iyong Jericho Miracle? So tingnan po natin yung kayo na binasa natin. Yun po ay istorya ng mga Israelites na ibinigay sa kanila ng Lord eh. Kumbaga, pinasakop sa kanila yung Jericho, di ba? Kumbaga, makukonquer nila yon. Kaso paano babagsak yung wall? Tandaan ho natin na pag binasa natin madali kasi tapos na. Pero isipin nyo kung nandun tayo sa panahon nila. Isipin mo yon, wall. Nakita ho kayo ng wall. Ito, wall na pambahay or pang building pa lang. Pero yun ho, wall na pang city. Kasi sa panahon noon, may mga fortress po na tinatawag. Merong mga wall na pumoprotekta po doon sa city laban sa mga mananakop. Isipin niyo po yung kapal nun. Eh di ba kahit pukpukin nila ng martilyo yun, may hirapan sila. Tapos ang pinagawa ng Diyos, umikot kayo, tapos sumigaw. Kung ikaw reklamador ka, di ba? Really, God? Gaganon. Talaga, Lord? Seriously? Gaganon ka sa Diyos? Di ba kung reklamador ka? Pero sumunod sila sa Diyos. Isipin niyo yung kapal at taas ho nun. Fortress po yun. Para mas maging malinaw sa inyo, siguro pinakamalapit dyan pag nanonood ho kayo ng mga pelikulang mga Troy, yung mga sinaunay, may mga fortress talaga. Ganun ho. Metropolis ho yan eh. City ho yan. Ancient city ho na malaki yan. Kaya ganun kalaki yung problema nila o yung pagsubok o yung miracle na kailangan nila. Tapos yung pinagagawa pa sa kanila ng Lord, parang nonsensical. Pero sumunod sila sa Diyos. At sa pag-ikot nila, in obedience, inikutan nila yung Jericho nila, gumuho ito at pinagtagumpay sila ng Lord. Sa buhay daw po natin, meron tayong iikutan. Meron tayong mga Jericho. Una, mga tao. Sino yung mga taong inilagay ng Diyos sa puso mo para ipag-pray mo? Pamilya, kaibigan, relative, life group. Yan, nasa listahan lagi yan. Iniikutan ho yan. Problems, iniikutan din ho yan given. Pero ito yung kadalasan natin nakakaligtaan, yung pangatlo. Promises. Gusto ng Diyos na ikutan mo yung mga pangako niya sa'yo. Iniikutan mo ba, kapatid? Pinagpe-pray mo ba? Kasi kahit ako, sa totoo lang, may mga pagkakataong nakakaligtaan ko rin. Guilty rin ako dyan. Ang tanong, iniikutan ba natin consistently yung mga pangako ng Diyos? Ano ang iyong Jericho? As we continue this message, question, ano ang iyong Jericho, kapatid? Ano yung promise ng Lord na ibinigay niya sa'yo na pinanghahawakan mo ngayon at iniikutan mo sa panalangin? Let's talk about your Jericho. At ito po yung mga bagay na dapat nating tandaan para maunawaan natin yung ating Jericho. Unang-una po, alamin ang salita ng Diyos. Alamin ang salita ng Diyos. Tignan po natin yung buhay ni na Joshua. Bakit ang lakas ng loob ni Joshua sumugod? Bakit ang lakas ng loob niyang i-lead yung mga Israelites? Kasi may go signal ng Diyos. Go. Ibinigay ko na sa inyo. Actually, hindi nga lang go eh. Ibinigay ko na sa inyo. Yung tipong
Tipong parang ganito lang kasimple. Anak, binless na kita, kunin mo na lang. Parang ganun. Ganun yung sa mga Israelites. May word si Joshua. Ibinigay na sa kanila. Alam kasi ni Joshua yung word of God. The question, online viewers, on-site attendees, and even sa akin, alam ba natin yung word ng Lord? Alam mo ba yung pangakong dapat mong panghawakan? Kasi ang hirap po kasi kapag di natin alam eh. 'Di ba? For example, sa ganitong sitwasyon, ito yung kailangan ko. Paano kapag nasa sitwasyon kang ganyan, hindi mo alam kung ano yung panghahawakan mong pangako? Hindi mo alam kung ano yung ilalaban mo sa panalangin? Mahirap po yun. Ano yung pangako ng Lord sa'yo? Alamin mo through God's Word. Kapatid, nagkakaroon po tayo ng 21 days prayer and fasting. Aware po tayo dyan. At sa 21 days na yun, naniniwala kami mga pangakong ibibigay sa iyo ang Lord doon. As you spend time with God, there are a lot of promises from God na ibibigay niya sa iyo. Alam niyo po, mag-spend po tayo ng time sa Diyos. Mag-alat po tayo ng oras, panahon. May mga panahon pong di natin kailangan magsalita ng magsalita. Kasi ito po yung nagiging problem natin when we pray. Or even having our devotion. The problem, nagiging ritual na lang. Sino ho rito yung nakita yung reading guide, no? Okay, check na si Matthew. Okay, next naman Genesis. Okay, tapos ko na, Lord, tapos ko na. Pag nag-chat ang leader ko, tapos ko na. Pero hindi ito usapin ng tapos mo na o hindi. Ang tanong, nakausap mo ba ang Diyos? May message ka bang nakuha sa Lord? May tinanggap ka ba from God? Kaya sana po as we do this prayer and fasting, wag lang po natin siyang gawin, okay, thank you Lord, 20 days na lang, tapos na yung first day. Woo! Pero pwede ba natin siyang gawin na, God, this is the first day, pero God, busugin mo na ako ng word mo. God, ano yung gusto mong sabihin sa akin? Ayoko lang basahin to kasi nakalagay doon sa papel, basahin daw. Pero gusto ko, as I read this, Panginoon, may encounter kita at may sasabihin ka sa akin, mas makikilala kita. And that's the Word of God. That's what you call quality time with God. And there are times na kailangan mo lang tumahimik at pakinggan yung boses ng Lord. In silence, God speaks. Hallelujah. Alamin po ang salita ng Diyos. So, ito pong verse po na yan, okay? Yan po ay verse na pinanghawakan ko nung ako ay nag-board exam. So, basahin ko lang po But the Lord said to Moses, don't limit my power. You will see that I can do what I say I can do. Numbers 11:23 po. So, yan po yung pinaghawakan kong verse nung ako'y nag-board exam. So, sa lahat po na nag-board exam dito or dumaan ka sa mga examinations, nakaka-relate ka sa kaba pag board. Tama? Yung kaba mo, yung tipong okay ka naman, pero habang papalapit yung board exam day mo, pakiramdam mo, hindi ka nag-review. May mga ganun ba kayo na parang kulang pa ang lahat, hindi pa ito. 'Di ba? Though hindi natupad yung pangarap ko dyan, no? Nakalagay dyan, top notcher. Pero pinasa naman po ako ng Lord. No? Alam niyo po, ang ganda pa nga po ng kwento niyan eh. Kasi ano po talaga ako, mapangarapin po talaga ako. Ang gusto ko po talaga maging top notcher for God's glory. Pero mula nang mahawakan ko yung booklet, unti-unting naglaho ang pangarap. Hindi, ang hirap kasi. Yung time ko kasi sa mga sa mga teachers, minsan kasi diba, tsambahan. Minsan may time na ang maraming tanong sa general education, history or social sciences or English, Filipino. Ganyan. Sa batch ko math ang pinakamarami po. Best friend po kami ng math. No? Habang nag-exam po ako, medyo nawala po sa utak ko yung maging top notcher. Lord, pasa mo ako. Joke lang. No? Hindi. Tinulungan po ako ng Diyos. Yan po yung pinanghawakan ko. At ang pinakamahirap na time ay yung waiting time. Tama po. Pero pinanghawakan ko pa rin po yung mga pangako ng Lord. Kapatid, anong pinanghahawakan mo sa sitwasyon mo ngayon? Iba-iba tayo ng sitwasyon. Ako sa board exam ko yan, pero iba na yung pinanghahawakan ko sa panahon ko ngayon. Ano yung pinanghahawakan mo? Sana alam mo yung salita ng Lord. Next po, isulat sa iyong journal notebook ang iyong mga panalangin. Church, meron na po ba kayong journal notebook? Okay, ang susunod na tanong, may laman po ba?
Meron pa, no? ang nakakatuwa, nakukonsume mo lang yung first 5 pages, no? So, bibili ka ulit ng bago. Okay. So, kapatid, isulat mo sa journal notebook mo yung mga panalangin mo at yung mga kasagutan mo sa panalangin. No? Iba kasi pag sinusulat mo, nababalikan. Tingnan niyo po ito. No? Ito po ay ilan po sa mga journal ko from 2000. Mula nang mag-start po ako mag-journal, 2009. Hanggang ngayon 2020, yan po yung mga journal ko. So, nakakatawa po nandiyan yung evolution ng prayer ko. Mula sa prayer noong 2009, na gamitin mo po ako ang buhay ko. Hanggang sa naging specific na siya. Alam niyo ho, nakasulat po dyan yung mga kung ano-anong prayer ko na habang binabasa ko kagabi, natatawa ako. May ganun pala akong prayer. Lord, salamat po kasi nagbanding po kami ni na Ivo, ni na Kuya Men, ni na Veric. Tapos, Lord, alam mo, nabusog ako. May mga ganun akong prayer. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakakatuwa. Balikan yung kabutihan ng Lord kahit sa mga simple things na hindi ko nga inisip na may mga pinag-pray din ako mga specific prayers. Kapatid, pag may sinulat ka, may babalikan ka. Meron kang katibayan na, pinag-pray ko to, tinugon ng Diyos, ang galing ng Diyos. Hirap kasi pag sinabi mo lang, pinag-pray ko to Nasaan ang patunay? Pag nakita mo pa yung date, nakakatuwa. Di ba, there's something about date pag sa mga prayers. Kapatid, isulat mo. Kahit simple lang, anong prayer mo, isulat mo sa journal mo. Yan kasi magiging batayan mo, unti-unting tinutupad ng Diyos yung mga prayers mo. Yung Jericho mo, unti-unti, gumuguho at nakikita mo yung kasagutan sa panalangin. So, yan pong verse na yan. Verse tuloy, prayer. Wait lang po Yung prayer po na yan ay 2016. Siguro mga first quarter ng 2016. Ang prayer ko dyan, God, I want you to bring me in high school where I can expand your territory. Let me use my license, authority, my everything to make you famous and be known to people, especially to youth. My trust is in you. You are unpredictable. Nothing is too hard for you. I claim it. Next school year, public high school. Let your will be done. So yan po yung panahon na wala pa po ako sa public high school at panalangin pa lang po sa akin yung makapag-work sa public high school. Binalikan ko po kagabi, may prayer pala akong ganyan, may mga panalangin akong ganyan. And mula ng 2016, nag-start po ako magturo sa MLQ. Estudyante ko ho sila, maniwala po kayo. Hindi po kami magkaklase. Okay. Teacher po nila ako. Nakita po ninyo, kapatid, isulat mo. Huwag mong i-miss yun. Alam niyo po pag pinagpe-pray kami ni Tatay Loy, or may mga leaders na nag-pray sa akin, na nag-strike sa akin, sinusulat ko sa journal ko yun. Kasi ayoko makalimutan yung sinabi po nila. Isulat mo, kapatid. Babalikan mo yan someday para yan sa kapurihan ng Diyos. Una po, alamin yung salita ng Lord. Sunod, isulat ang salita, ang prayers mo sa journal mo, even yung kasagutan. Sunod po, ikutan sa panalangin ang mga pangako ng Diyos. Ikutan sa panalangin. Binigay na sa iyo ng Lord. Kumusta na? The question, iniikutan ba natin sa panalangin? Kumusta ang iyong prayer life? Okay lang kung magsabi kayo na hindi okay. Namang problema po. At least alam natin yung status natin. Consistently ho ba na pagpe-pray po natin yung mga yon? Ng buong puso hindi yung mapag-pray lang. Church, itigil na natin yung mga panahon o yung mga oras na maipag-pray lang, makapagsulat lang, makapagbasa lang. Gawin natin special yung bawat ginagawa natin for God. Kumusta ang iyong prayer life? Iniikutan mo ba sa panalangin yan? Ang tanong nga ito pinagpe-pray mo pa ba? Kasi ako may moment din ako na in terms of family salvation, may moment din ako na parang tumigil din ako sa pagpe-pray. Hindi naging consistent. At yun yung isa sa kailangan kong ibalik. At least alam ko kung ano ibabalik ko sa prayer life ko, specifically. Kumusta yung prayer life po natin? Napagpe-pray mo pa ba yung mga pangako ng Lord? Perfect example ko po ang aking lola pagdating sa pag-ikot sa panalangin. Dahil magkasama kami sa kwarto, lumaki po akong kasama siya. Hanggang 23 years old ako, katabi ko siya sa kama, matulog. Ako po pala yung batang yan.
Ako ho yan. Cute po ako ng baby ako. Alam niyo ho, nakikita ko siya gumigising ng maaga. Minsan 5 o'clock to pray. Even bago matulog, nagpe-pray ho yun. And nililay hands niya po ako. May moment nakita ko siya. Akala niya siguro tulog ako. Nililay hands niya ako. And nagkakwentuhan rin pala kami. Sinulat ko sa journal ko noong 2012. Sabi niya sa akin, pinagpe-pray niya na maglingkod ako sa Lord. Na makapagtapos ako ng pag-aaral, maabutan niya yon. Every day po, every night niya ako pinagpe-pray. At alam niyo ho, ako naniniwala po ako kaya ako nakakapagpatuloy sa Lord. Kasi may pundasyon ako ng panalangin din mula sa lola ko eh. Kaya kahit may mga challenges, ramdam ko yung tinanim ng lola ko na panalangin sa buhay ko. Kaya nga po sa life group po natin, sa family natin, kung may mga magulang ho rito, may mga anak, taniman nyo na ho ng panalangin yung anak nyo. Single, taniman mo na ng panalangin yung magiging pamilya mo. May bunga po yan. So kahapon po gumagawa po ako, inaayos ko po itong sermon na ito kahapon. And then napansin ko yung, this table is reserved. Inimpress sa akin ng Diyos. Meron na siyang nireserve sa'yo na kasagutan at mga pangako. Yung para sa'yo, unique, natatangi, para lang yan sa'yo. Hindi niyo po napansin, ang tinatopic natin ito, pero iba-iba naman ang dating sa inyo yan. Yung sinabi ko, binalikan natin yung sinabi sa book, for example, na God is for you. Iba yung dating sa'yo, iba yung dating sa iba yung dating sa bawat isa sa atin. Kasi unique ang prayers natin at ang desires natin. Even yung nilalagay ng Lord sa puso mo na desire, unique yan. Likas yan sa'yo. Natatangi yan sa'yo. And this is reserved for you. Unless i-claim mo yan, walang mangyayari. Ang tanong, kini-claim mo ba? Walang ibang iikot sa Wall of Jericho kundi sina Joshua at yung kasama niya. Hindi pwedeng ikutan yun ng ibang lahi kasi nakadesign yun for them. Walang ibang iikot sa Joshua mo, sa Jericho wall mo, kundi ikaw. Claim mo, kapatid. Walang ibang mag-claim yan, nakapangalan yan sa iyo. Dinesign niya ng Lord sa iyo. Pag di mo kinuha, sayang. Di ba para sa mga gift check, yung lumipas na yung panahon, di mo na nakuha, expired na. Huwag mo hayaan mag-expired, kapatid. Kunin mo, i-claim mo. Reserve yan para sa iyo. And lastly, dito po tayo magtatapos, no? Sumunod po sa Diyos. Sumunod sa Diyos. Do you think sina Joshua po, madali sa kanila yon yung pinagagawa ng Lord? Actually, challenging ho yun eh. Bakit po? Bakit po challenging? Kasi isipin nyo, pinapaikot ho sila nang wala lang. Pinapaikot lang, di ba? Wall ho yun, titibagin ho dapat yun. Tapos paiikutin ka lang ng wala. Challenge ho sa kanila yun. Pero sumunod sila sa Lord. At yung instruction ng Lord, sumunod sila sa Lord. Hindi ba pwede God first day pa lang pabagsakin mo na? Hindi nga 7th day nga, sa 7th day babagsak. Sumunod po tayo sa Lord para makita natin yung 7th day natin. Para marating natin yung 7th araw natin ng himala. Umiikot sila ng 6 days pero parang walang nangyayari po. Ikaw, kapatid, iniikutan mo yung panalangin mo na parang walang nangyayari. Pero sino ba tayo para sabihin wala talaga nangyayari? Kung di po ako nagkakamali, Chinese bamboo yun. Tama ba? Yung kapag tinanim mo, sa una, ikalawa, tatlo, 4 na taon, wala yun. Pero pagdating ng 5, 5th, 6 years, biglang taas. No? May ganong type ng kawayan na pag, grabe, akala mo wala nangyayari sa ilalim, sa lupa. Kasi di mo naman nakikita yun eh. Di ba spiritual realm, di naman natin nakikita? Pero may ginagawa ang Lord. As long na marunong tayong sumunod sa Diyos, because that is an act of faith. Natiwala tayo sa Diyos na nagmamaneho ng buhay natin. Wait for your 7th day. And not just wait. Puntahan mo yung 7th day mo. Puntahan mo yung 7th araw mo. In terms of pagsunod sa Diyos, mapalad po ang Praise Church. Marami po tayong example dyan. Marami po tayong mga kasamahan dito na may iba't ibang storya worth sharing po. Sila po, yung pamilya po nila,
nila Tatay Loy, sa kanina Nanay Puring, example po yan ng pagsunod sa Diyos. Every time na kinikwentuhan kami ni Tatay Loy, paano siya nag-start sa ministry, naranasan po niyang mag-disciple or mag-church ng maliit na church, napakaliit lang. Ang dami niyang struggle. At kung saan siya dinala ng Lord ngayon, saan siya pinagsasalita. Alam niyo ho, kung makikita niyo lang ang Tatay Loy, kung gaano siya ginagalang sa iba't ibang lugar. Kung gaano siya hinahangaan. Kasi sumunod siya sa Diyos eh. Hindi naman nagreklamo agad si tatay na, God, wala pang blessing, naglilingkod naman ako sa Diyos. Minsan yun ang problema po natin, no? Minamadali natin yung Lord na, God, naglingkod ako sa iyo na 5 buwan, bakit parang wala pang sagot? Kapatid, sometimes it takes years. Hindi ganun kadali, pero magpatuloy ka lang. Even po kay Nanay Puring, may picture siya, kasama niya yung apo niya sa tuhod, and it is an example of generational blessings, favor, God's grace in their lives dahil sumunod po siya sa Diyos. Panalangin. Alam niyo po kung panalangin lang din ho, Nanay Joy, Nanay Chayong, Nanay Puring, grabe po sila manalangin talaga. At alam niyo ho, yung tao mapanalanginin, sila yung mga taong hindi rin madaling gapiin, saka hindi sila madrama sa buhay. Hindi ko makalimutan, may conversation ako kay Nanay Puring. Sabi ko, Nay, pag nalulungkot ka, anong ginagawa mo? Ganun. Alam niyo, sinagot lang niya, manalangin, ganun. Magpatuloy. Ganun lang yung context ng sinabi niya. Hindi mo siya kakikitaan na nawala na ng pag-asa. Kaya church, kung nagdududa tayo sa pagsunod sa Lord, napapagod na tayo, tignan lang natin sila. Pangarap din ba natin marating yung ganyan na sumunod kasi tayo sa Diyos, kaya hindi lang tayo yung nakinabang, kundi yung mga sumunod sa atin. Alamin po natin yung salita ng Lord. Isulat po natin sa journal yung mga panalangin natin. Ikutan mo sa panalangin yung mga pangako ng Diyos na para sa'yo. Kapatid, special ka, para sa'yo yung pangako ngayon. And lastly, sumunod po sa Diyos. Pero, ito po yung isa sa mahahalaga. Bago natin magawa yung 4 na binanggit ko, bago ka magkaroon ng pangako, bago mo ikutan sa panalangin, kailangan masagot muna natin itong thousands of years, no? After nung pagbagsak, yung fall of Jericho, si Jesus, mismong Jericho din po, may na-encounter po siyang 2 bulag na humingi ng tulong sa kanya. Himala. Ang tanong sa kanila ni Jesus, what do you want me to do for you? Di ba alam naman po ni Jesus yun na ang kailangan nila, dahil bulag sila, paningin. Pero sabi po dun sa nabasa ko, tinanong sila ni Jesus, hindi dahil hindi alam ni Jesus. Kasi gusto ni Jesus, malinaw sa kanila yung pinapanalangin nila para alam nila iikutan nila sa panalangin. Kung tatanungin ka ngayon ng Diyos, kung ano yung gusto mo na gawin niya sa buhay mo, hindi dahil hindi niya alam, gusto niya lang sure ka din. Mahirap kasi pag inassume ni Jesus, daw alam naman talaga ni Jesus. What I mean is, mahirap pag hindi malinaw sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mo? What do you want Jesus to do for you? In every aspect, family, career, paglingkod mo sa Diyos, ano yung gusto mo na gawin ng Lord sa life mo? May pangako ka bang pinangahawakan dyan? May share ko na po, no? Dahil ako na rin naman po ang nag-share ngayon. Ito po yung pangako ng Diyos na pinangahawakan ko sa life ko. Favorite ko ho yan. Alam niyo ho yung verse na yan, habang may moment naglalakad ako, paulit-ulit ko lang nare-recite. Kahit parang wala pa rin namang nangyayari. Sa favorite ko lang yan, word sa akin ng Lord yan. Yung favor and honor. Yan talaga yung parang nag-e-emphasize sa akin. May emphasis yung favor and honor. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. Ito yung malupit eh. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Or sa ibang salin, whose walk is blameless.
Ano po ba yung desire ng heart ko? Sa totoo lang, ang hirap din mag-share ng mga desires ng heart, no? Kasi parang ganito lang sa board exam. Paano pag di ako nakapasa? Yun yung tanong dun eh. Pero hindi naman ang tanong pag hindi mo nakita, ang tanong, nilaban mo man lang ba? Yun ang mahalaga dun eh. Inikutan mo ba sa panalangin yan? At ako pa, ito po, iniikutan ko ngayon sa panalangin. Yan po. O, lakasan ng loob ah. Sabi ko, gusto ko maging TV host at maging film actor for God's glory. I want to be His ambassador. I want God to be glorified globally through my life. Parang nakikita ko yung sarili ko na may mga skills ako, talent, and worth sharing yan for God's glory. Gusto ko, sa galing ko, sa husay ko, sa talento ko, laging tumatak at makita ng tao yung kagalingan at kahusayan ng Diyos. That's my goal. Na pag ako namatay, ang maaalala ng tao kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Hindi mahalaga sa akin kung magalingan sila o mahusayan sila sa akin. What is important for me, they witness God in my life. Ito yung skills na binigay sa akin ng Lord, pagsasalita, pag-arte. Impossible yan. Sa akin impossible yan. 28, magte-29 ako. Di ba kapag sa ganyang industry talaga. Sa industriya namin. Joke lang. Sa industriya yan, nag-start sila ng younger years nila. Actually, lumaki nga yung iba dyan. Ano yung mag-uulit na naman ba ako ng career o ano? Pero may desire ako sa heart ko. Hindi ko, alam yung ganun. Pag tinitingnan mo yung situation mo, parang, ito yung situation mo, pero bakit, Lord naman, may nilalagay na desire sa heart ko, pambihira, no? Hindi mo pwedeng alisin mo na tong desire na to. Kasi ang nagugulo ko, hindi inaalis ng Lord. Kuya Mac, paano naman kapag kinuha ka na ng Lord, di mo na-experience yan? Okay lang, at least naging bold ako sa prayer ko. Nilaban ko at gumawa ko ng paraan. Paano kapag tinupad niya? Di, kwento ng Diyos yun. Malay niyo, sa susunod kong pag-share dito, nangyari na ko yun. Di, grabing bonggang pasasalamat sa Diyos yun. Na makikita po natin na ang Diyos tumutupad sa panalangin. Okay po, sige po, sabi ko po ganyan. Kung matupad man huyan at mangyari huyan, huwag niyo pong kalimutan na napakabuti ng Diyos. Tandaan niyo po yung pag-speak ko rito na lahat ng tagumpay na pwede ko marating sa buhay, hindi lang siya, or in every aspect dahil po mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran ko, yung pinaglilingkuran mo. Balik po tayo sa tanong na to. So, shake the ground, 21. Balik po tayo sa tanong na, what do you want me to do for you? Alam niyo po, ang ganda hong ilaban ho yan sa 21 days of prayer and fasting natin. Ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Kailangan alam mo. May sagot ka na, kapatid. Alam mo na ba kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo? Be specific. Kapatid, wag mong pansinin kung nakakaya o malaki yung prayer mo. Habang nagiging specific kasi, mas nakakahiyang i-share kasi baka pagtawanan. Pero okay na yun, ino-honor ng Lord yung bold prayers. Naniwala ka? This time, bago natin sabihin sa Diyos yung bold prayers natin, pwede ba natin lang kilalanin at i-acknowledge na ikaw ang tunay na Diyos? Na yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay tunay. Na yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay dakila. Ang ganda nung last line, no, isisigaw sa buong mundo. Meaning, your success, your favor, your blessings ay para sa kadakilaan ng Diyos sa buong mundo. Na makita ng tao sa buhay mo ang Lord. Tayo po'y tumayo, awitin po natin tong ikaw ang tunay na Diyos. As we sing this, make this the prayer of our hearts. God, bago ko sabihin yung gusto ko sa iyo, gusto kitang kilalanin that you are the only God, Panginoon. Amen. Minsan paawitan natin ang ating Panginoon na tunay nga na siya ang tunay na Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
Church, may dalawa po tayong gagawin ngayon. Una, sabihin sa Diyos yung desires ng heart mo. And you know what? God honors our desires kasi siya rin yung naglalagay niyan. Pag nilagay niya yan sa heart mo, siya rin yung tutulong sa'yo para ikutan yan at maklaim yan. Kapatid, may nireserve ang Lord para sa'yo. And second po, ito po yung gagawin natin. Pwede ka ba mag-commit sa Lord? Hindi kita pipilitin. But if you can commit to God, na kapag tinugunan ng Diyos yan, siya yung papupurihan mo. Ibabalik mo sa Diyos yung papuri. Nagagamitin mo yan for His glory, na hindi yan yung makapaglalayo sa'yo. Come on, this time sabihin mo lang sa Lord, the desires of your heart. What do you want me to do for you? Sagutin mo yan ngayon. Hallelujah, Jesus. And this time, pwede mo ba i-commit sa Diyos yung magiging tagumpay mo? Na kwento yun ng tagumpay ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, alam mo yung heart ng mga kasama ko rito sa on-site at ng mga online viewers, God. Alam mo yung puso nila, God. Alam mo, God, yung laman ng puso nila. Alam mo yung iniiyak nila, God. Alam mo po yung laman ng isip nila, puso nila. Lord, honor those desires na galing sa'yo, Panginoon. Kilala mo dito yung anak mo na gustong magtagumpay dahil gusto ka nilang ipagmalaki sa buong mundo, Panginoon God. Honor their prayers, Panginoon God. Kung saan mo man po sila dinala, God, I speak blessings and favor, Panginoon God, that comes from you, Panginoon. Yung hindi pwedeng agawin ng iba, yung hindi maagaw ng iba, but Lord, para sa kanila yun, God. Lord, tulungan mo kaming ikutan yung panalangin sa yung mga pangako mo sa panalangin, Panginoon God. Tulungan mong i-claim namin to, Panginoon. Turuan mo kaming sumunod sa inyo, God. At lagi kang maglagay sa heart namin ng desire to honor you, God, to worship you, Panginoon God, to love you all the days of our lives, na ang pinakamahalaga, Panginoon, ay hindi yung panalangin, pero yung proseso na makilala ka, Lord, yung journey, Panginoon, na ang pinakamahalaga, Panginoon, ay yung character formation namin because of you. Ang pinakamahalaga ay ikaw. Lord, yung lumalim yung relationship namin sa inyo, God, panalong-panalo na kami doon, God. Lord, honor their prayers and desires, Panginoon. Kulatin mo sila. At sa darating, Panginoon, na 21 days prayer and fasting, God, katagpuin mo kami. Katagpuin mo ang bawat isang nandito ngayon. Panginoong Jesus, sa iyo ang pinakamataas sa papurit pagsamba, pagdakila, pagluwalhati. Sa pangalan ni po Jesus, sa iyo lahat ng papuri. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa.